Sabi po huling awiting spiritual, page 372. Page 372, thanks to God. Thanks to God, sing. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all thou dost provide. Thanks for times no bond of memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant balmy springtime. Thanks for dark and dreary fall. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace within my soul. Thanks for prayers that thou hast answered. Thanks for what thou dost deny. Thanks for storms that I have weathered. Thanks for all thou dost supply. Thanks for pain and thanks for pleasure. Thanks for comfort in despair. Thanks for grace that none can measure. Thanks for love beyond compare. Last stanza. Thanks for roses by the wayside. Thanks for thorns their stems contain. Thanks for hope and thanks for fireside. Thanks for hope, that sweet refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow. Thanks for heavenly peace within. Thanks for hope in their tomorrow. Thanks through all eternity. Amen. Yan ang pong hapon, yan na po muli natin pag-iisip at ating mga tainga sa pakikinig po ng salita natin Diyos. Matadali po natin elder and natin. Maraming salamat, Brother Jindel. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tumayo po tayo. Buksan natin po ating mga Bible sa 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. Ating basahin ang talatang 14. King James Version, English. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Tagalog. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Important things we need to know in prayer part 3. Ay po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, banal at kataas-taasan, patuloy ang aming paglilingkod sa araw na ito. Sinasamba ka namin, Panginoon Diyos. Naghahandog kami ng papuri at pasasalamat. Narito ang aming mga katawan, naway maging banal, malinis, kaya-aya sa iyong paningin. Dalangin po namin, inyo pong pagpalain ang pananambang ito, at kayo po aming mabigyan ng kaluguran at kalwalatian. Sa patuloy po namin pag-aaral ng mga salita, muli nyo kaming turuan,
kami po'y maliwanagan. Ang Holy Spirit nawa, Panginoong Diyos, ang mag-convict o kami pagabagin sa aming mga kasalanan. Pakita niyo ang aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, at itama niyo po kami, Panginoong Diyos, at tuwid sa lahat ng aming kalikuan. Matuto kami sumunod sa inyong mga utos, gawin ang iyong kalooban. Papagliwanagin niyo po ang aming isipan. Turuan niyo po kaming manalangin ng nararapat at maging masigasig sa pakikipagniig palagi sa inyo. Gawin niyo pong blessing sa aming lahat ang iyong mensahe, Panginoon Diyos, para sa iyong kapurihan at kalwalatian. Ang lahat nito ay aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Nakakapunang bagsa, salamat po. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, at ito na po yung panghuli, ay ating pong tinatalakay ang mga importante mga bagay na kailangan nating malaman sa panalangin. Dapat ang ating pong puso ay laging naghahangad na tayo po ay maturuan ng Panginoon sa panalangin. Yan po yung request ng mga alagad ng Panginoon, Lord, teach us to pray. Sapagkat wag akalain ng sino man na alam niya na kung anong dapat niyang gawin pagdating sa panalangin. Huwag akalain ng sino man na master niya na ang panalangin. At kapag kami pangangailangan, alam niya na kung anong dapat niyang hilingin sa Panginoon. Dahil ang totoo, hindi. Hindi po. Gaya ng ating pong tunghayan, meron po kasing 5 mahalagang bagay na dapat nating alamin at ma-recognize pagdating sa usapin ng panalangin. Unang-una ay yung malalim na kahalagahan ng panalangin. Gaano po ba kahalaga sa inyo ang panalangin? Pwede ka bang mabuhay na walang panalangin bilang Kristiyano? Hindi po. Kasi ang tunay na Kristiyano, nananalangin. Ang taong nagsasabi na siya'y Kristiyano, pero walang panahon sa panalangin, hindi yung Kristiyano yon. Hindi po totoong anak ng Diyos yun. Hindi po. Ang panalangin, yan po'y mahalagang bagay o bagay na mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Ulitin ko, hindi po pwedeng mabuhay ang Kristiyano na walang prayer. Sapagkat ang panalangin, yan po ang hininga ng kaluluwa. Kung paano ang salita ng Diyos, ang pagkain ng kaluluwa, ang panalangin ay hininga ng kaluluwa. Kaya mo bang mabuhay na walang hininga? O sige, subukan mo. Iba nga, kulang pa hininga eh. Kailangan pa ng oxygen. Oh. May hininga na nga, kailangan pa ng oxygen. Ayun pa kayong wala kang hininga. Buhay ka ba dyan? So, dapat pakita natin, gaano ba kahalaga ang prayer. Ngayon, may pakikita mo yan, na talagang mahalaga ang prayer, sa panahon o oras na ginugugol mo sa panalangin. Gaano ka kadalas manalangin, kung talagang mahalaga sa iyong prayer. Dito sa church, mahalaga ba ang prayer? Kasama ba kayo sa prayer meeting natin? Tayo ba ay praying church? Sana dapat tayong lahat ay praying church. A church that prays. So kailangan, number 1 yan. Hindi kasi mananalangin pagka hindi naintindihan yung malalim na importansya o kahalagahan ng panalangin. Sige, huwag ka manalangin. Hindi sasagutin ng Panginoon mga pangangailangan mo. Kasi tinalagan na ng Diyos ang panalangin bilang kasagutan o katuparan ng kanyang mga layunin. Hindi po mangyayari ang layunin ng Diyos sa ating buhay pag hindi tayo nanalangin. Pag hindi natin hiningi. Ganun po yun. May mga pangako, mamaya makikita natin ang Diyos. Kaya lang, yung mga pangakong yon, kailangan nating hilingin na gawin ng Diyos. Dahil kung hindi niya gagawin. Yan ang kahalagaan ng panalangin. Pangalawang bagay na dapat na maintindihan natin, ma-recognize natin, ay yung ating kamangmangan, our ignorance in prayer. Sa totoo lang, sa panalangin, mayroon tayong kahinaan. At ang kahinaan natin ay hindi natin alam na manalangin ang nararapat. We do not know how we should pray for, or how we should pray, and what to pray for. Dalawa yan na tinalakay natin kanina. Yung
ano ang hihingiin at papaano hihingiin. Di tayo marunong manalangin ng nararapat. Yan ang ating kahinaan. At dahil dyan, ang pangatlo, kailangan natin ang tulong ng Holy Spirit. Sapagat ang Holy Spirit po ang nakakalam kung anong dapat nating ipanalangin. At dahil dyan, kailangan nating dumipende. Pag tayo nananalangin, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Sapagat siyang tutulong sa atin sa ating infirmity o kahinaan. Siyang nakakalam ng kaisipan ng Diyos. Kaya idadirect niya tayo, pag tayo ginabay ng Holy Spirit, sa tamang kahilingan o kalooban ng Diyos. Tuturuan niya tayo. Kaya we need to depend upon the Holy Spirit. So dumako na tayo sa pang-apat at sa pang-lima. So tatapusin na natin itong ating pag-aaral. At ang pang-apat ay ito po. Ang panalangin na totoong katanggap-tanggap sa Diyos ay yung pong panalangin na laging naaayon sa kanyang kalooban. So yun po, ito po yung ikaapat na bagay na dapat nating i-recognize, yung kalooban ng Diyos. Kailangan alam natin kung anong kalooban ng Diyos. At dapat manalangin tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi pag ginawa natin yan, nanalangin tayo ayon sa kalooban ng Diyos, tiyak na sasagutin ka ng Panginoon. Kapag ka ang kalooban mo ay kalooban ng Diyos, yung kalooban mo ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Sa ating teksto, 1 John 5:14, nabasa natin, ganito ang sabi, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na naayon sa Kanyang kalooban, hindi po naayon sa ating kalooban ha, kailangan yung hinihingi natin ay ayon sa Kanyang kalooban. Dahil pagka ganyan ang nangyari, ito ang katiyakan, dinidinig niya tayo. Dinidinig tayo niya. Napagalaman po natin na ang prayer ay means ng Diyos para i-exercise ang kanyang decrees. Tingnan natin ang mga example sa Bible. In Jeremiah chapter 29, ito yung mga natalakay na natin, yung part 1, tungkol sa the deep importance of prayer. Balikan lang po natin as an example para maunawaan natin ang tungkol sa kalooban ng Diyos sa panalangin. Ito yung pangyayari na ang Israel po ay hinatulan ng Diyos na, Juda, na sila ibibigay ng Diyos sa kamay ng kanilang kaaway, ang bansang Babylon, sa pamumuno po ni Nebuchadnezzar. Basahin po natin yon in Jeremiah chapter 29. Pero sabi ng Panginoon, pagka sila ay nabihag na after 70 years, nangako ang Diyos, makakalaya sila. Makakalaya sila. Alright. Jeremiah chapter 29. Yan ang pangako ng Diyos. Sa talatang 12, sabi ng Diyos kay Propeta Jeremiah, at para sa bayang Israel, Jeremiah 29, verse 11 muna. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, o plano. May plano ang Diyos para sa kanyang bayan. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At kayo'y magsisitawag, verse 12, sa akin at kayo magsisiyaon at magsisidalangin sa akin at aking didinggin kayo. Teka, ano ba yung promise ng Panginoon? Ano ba yung nasa isipan niya? Ano ba yung plano na gagawin sa kanya ng Panginoon? Na ito'y tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, para bigyan sila ng pag-asa sa kanilang huling wakas, sa verse 10. Ito yun. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon sa Babylonia,
aking dadalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo. Ano yun? Sa pagbabalik sa inyo sa dakong ito. So, ibabalik sila ng Panginoon. In other words, nangako ang Diyos na matapos silang parusahan, hatulan dahil sa kanilang mga pagsalangsang at mga kasalanan, na ibibigay sila ng Diyos sa kamay ng kanilang kaaway at sila ay aalipinin for 70 years doon sa Babylon, makakalaya sila. Yan ang promise ng Panginoon sa kanila. Kaya maganda yung plano ng Panginoon para sa kanila. Plan towards you, sabi ng Diyos. At ito ay nakasalig, yung katuparan nito, meaning ay nakasalig sa kanyang salita. May sinabi siya. In other words, may pangako ang Diyos sa kanila. Now, matapos sabihin niya ng Diyos, hindi niya sinabi na, okay, dahil may plano ko sa inyo, after 70 years, makakabalik kayo, makakauwi kayo, ibabalik ko kayo, therefore, wala nang kailangan pa na ipag-pray nyo ito. There is no need for you to supplicate me for these things. Hintayin na lang ninyong mangyari yun. Hindi. Ang sabi niya sa verse 12, at kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon, at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. Mayroon pa rin silang responsibilidad na manalangin. You see, itinalaga ng Diyos yung purpose, pati rin yung means para mangyari yung kanyang purpose. Anong purpose? Makalaya sila. Anong means para makalaya sila? Mananalangin sila. Paano kung hindi sila manalangin? Makakalaya kaya sila? Paano kung hindi nila hiningi? Paano kung hindi sila nagsitawag? Paano kung hindi sila nagsidalangin? Hindi kaya makakalaya sila? Kasama yan sa decree. See? Yung prayer nila na hilingin, na palayain sila, makalaya sila. Kasama yan sa purpose ng Diyos o decree ng Diyos. Verse 13. At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng iyong buong puso. Kita nyo, hindi nagtuturo ang Diyos ng katamaran. Bahala ang Diyos dyan, bibigay niya yan. Basta manalig lang tayo, bibigay. Hingin mo. Hindi niya bibigay kung hindi mo hingin. In other words, kung hindi ka magpe-pray, walang mangyayari. Para kang si Juan Tamad, o yung kwento ni Juan Tamad. Hangangan na lang. Na pumatak yung bayaba sa bunganga. Kita mong katamaran yan. Bay, umakyat ka, pitasin mo. Umakyat ka sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Lumuhod ka doon at manalangin ka. Kung gusto mo may mangyaring maganda sa buhay mo. Kita mo? Again, in Ezekiel chapter 36, kaparehas din yan. Parehas yung prophecy. Ezekiel 36. Ezekiel 36. Parehas yan. Si Ezekiel din, may prophecy din tungkol dyan sa captivity ng Judah sa Babylon at yung promise na sila ay i-restore o ibabalik ng Panginoon sa kanilang lupa. Chapter 36. So, nabasa natin ng malinaw na hihilingin ng sambahayan ni Israel ang bagay na ito sa Diyos upang gawin sa kanila. Diba? Dito po sa talata, let me check. Chapter 36, look at in verse number 37. 37, sabi sa King James, thus saith the Lord God, I will yet for this be inquired of. Ano yung this? Yung restoration. Yung promise na after 70 years, makakalaya sila at makakabalik. See? Yan ang promise ng Panginoon. Kailangan hingin. For this be inquired of by the house of Israel to do it for them. I will increase them with men like a flock. Tagalog. Ganito. Okay lang. Habol pa. Habol pa.
Amen. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Bukod dito pa pagsasanggunian ako ng sambahayan ni Israel. So kailangan pa rin silang sumangguni tungkol sa bagay na yan, tungkol sa plano ng Diyos. Bagamat sinabi niya, ito ang plano ko, ito ang mangyayari. Pero sabi ng Panginoon, kailangan nyo pa rin sumangguni sa akin. You have to inquire. Paano kung hindi sila mag-inquire? Tamad manalangin. Mangyayari kaya yon? Ha? Hindi pwedeng mangyari yon. Kasi nakadecree na kailangan mananalangin sila. Kailangan hilingin nila. Kailangan magsumamo sila. Kailangan hanapin pa rin nila ang mukha ng Diyos at magmakaawa. And that was exactly what Daniel did during the time of captivity. Nanalangin siya. See? Pag binasa niyo yung Book of Daniel, si Daniel, mapanalagining tao yan eh. Nanalangin po siya sa Panginoon. At dahil dyan, dininig, sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Daniel. Kasi may nanalangin eh. Kasi yun nasabi, manalangin kayo. Hilingin ninyo. Basahin natin po yun sa Book of Daniel. Yung si Daniel po ay nananalangin. Daniel, alam po natin na, in Daniel chapter 9, and in the first year of Darius, verse 1, kasahig sa Tagalog. Daniel chapter 9, verse 1. Now si Daniel po, binatang-binata po ito, batang-bata. Isa siya sa mga captive. Kasama nung tatlo niyang kaibigan, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Nasa Babylon sila. Kasama silang dinala from Jerusalem to Babylon. Kasama sila sa captivity. So, wala nang propeta sa Babylon. Wala na. Okay? Si Jeremiah naiwan sa Jerusalem eh. Hindi na siya sumama eh. O kaya hindi niya siya isinama ni Haring Nebuchadnezzar. Pero nire-request, sumama ka na sa amin. Hindi kita pababayaan. What a privilege. Pakakainin kita, alagaan kita. Pero tumanggi si Jeremiah. Kaya nagpunta lang siya sa Egypt. Yeah. And during that time, si Ezekiel din. Maaaring si Ezekiel kasama rin doon sa captivity. Kasama si Daniel. Pero si Daniel, hindi pa niya alam na may plano ng Diyos sa kanya. Na isa pala siya sa mga kakausapin ng Panginoon at pahayagan ng Panginoon tungkol sa plano. So dito sa chapter 9, in verse 1, ng unang taon ni Dario, na anak ni Asuero, sa lahi ng mga taga-Media. Now this time, hindi na Babylon ang nagro-rule. Persia na. Persia kay Dario. Yan. Kasi nung si Cyrus ang naging king, yun na yung promise ng Panginoon na makakalaya na sila eh. Doon ay makakabalik at may bibuild ulit nila ang kanilang city, Jerusalem, at yung temple. Now dito pinakikita lang natin mga kapatid yung panalangin ni Daniel. He prayed. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes, who was made king over the realm of the Chaldeans. Verse 2, nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem 70 taon. Verse 3, at aking itiningin ang aking mukha sa Panginoon Diyos upang humanap sa pamamagitan ng panalangin
at ng mga samo ng pag-aayuno at pananamit ng magaspang at ng mga abo. Kita po ninyo yung ginawa ni Daniel. Dito masasabi natin, Daniel was a prayerful man. Verse 4, at ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos, at ako'y nagpahayag ng kasalanan, at nagsabi, O Panginoon, Diyos na dakila at kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at kaawaan, sa nagsisiibig sa iyo at nag-iingat ng iyong mga utos. And you know what? When Daniel prayed, God answered him. Here in this chapter at sa mga susunod pa mga kapatid, pinakita ng Diyos ang plano niya para sa bayang Israel. Yan ay nung si Daniel ay nanalangin. You see? Prior to that mga kapatid, in chapter 1, nung sila ay alipin pa ng Babylonia, nanalangin na si David. Sa chapter 1, he prayed to God, and then ganun din yung kanyang mga kaibigan, no? Si Shadrach, Meshach, and Abednego, yan po ay during the time of Nebuchadnezzar. Sila ay mga nanalangin. Kasi yun ang sabi, you have to inquire of me. Hihilingin ng sambahayan ni Israel ang bagay nito sa Diyos upang gawin sa kanila. So yan po yung pang-apat na bagay na dapat nating malaman, makilala pagdating sa panalangin. Dapat i-recognize natin kung anong kalooban ng Panginoon. At manalangin tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Siya, tatanggapin mo ang kasagutan. Isa pang halimbawa, in John chapter 17 verse 5, si Jesus Christ. May prayer dito si Jesus Christ. Anong kanyang prayer? Ganito po, 17:5. At ngayon, Ama, luwalhatian mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ang chapter 17, ito yung tinatawag na Christ intercessory prayer. And he was praying on behalf of God's elect. Yan. At isa sa mga panalangin ni Jesus Christ ay yung siya'y luwalhatiin ng Ama. Ayon sa kaluwalhatiang kanyang tinamo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Tanong, bakit? Hindi ba alam ng Panginoong Hesus na may katiyakan na pagkatapos niyang mamatay at mabuhay na maguli, siya ay luluwalhatiin ng Ama? Di ba niya alam yon? Sigurado alam niya yon. He will be glorified by the Father. Bakit niya hiningi? Ba't pa niya pinalalangin? Kita niya? Kahit alam na ng Panginoong Hesus, after His death and resurrection, He will be exalted by the Father. And yet, here we find Him asking for this very thing. You see? Again, look at in verse 11. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang banal, ingatan mo sila. Sinong sila? Yung mga ibinigay ng Ama sa Kanya, meaning God's elect, God's chosen one to salvation. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, yan, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Bakit? Hindi ba alam ni Jesus Christ na kahit isa sa kanila ay hindi mapapahamak? That none of them shall perish except the son of perdition, na walang iba kundi si Judas? Definitely. Alam ng Panginoon yan. Ingatan sila. Bakit? Pinagpray pa niya. Kita niya? Wala hong inconsistency, mga kapatid, sa decree ng Diyos at sa prayer. Kasi may mga Armenians na hindi nakakaintindi, na hindi nakakaunawa,
tumututol sila sa predestination, tinututulan nila ang the doctrine of God's sovereignty, hindi sila naniniwala na naitakda na ng Diyos ang lahat ng bagay, kasi daw ang tao may free will, lalabas niya kung tinakda na lahat ng Diyos ang mga bagay, edi ang tao daw robot, at ano raw ang means o ano ang saysay, dahilan pa na tayo ay manalangin. Kung naitakda na pala ng Diyos lahat ng bagay, hindi na mababagong lahat ng bagay. Kita nyo? Kasi ang paniwala nila, prayer changes things. Kaya ng free will ng tao, baguhin ang pasya ng Diyos kung mananalangin lang. Kaya hindi nila ma-reconcile yung kagustuhan ng tao, free will ng tao, sa decree ng Diyos. Irreconcilable. Kaya nalilito sila Kaya hindi natanggap yung aral na yan. Sa atin, wala tayong kalituhan. At wala tayong nakikitang inconsistency. Kahit na ang lahat ng bagay ay nakafix na, nakatalaga na, at lahat ng nakatalaga, yun po ang mangyayari. At walang mangyayari na labas sa decree ng Diyos, hindi po ibig sabihin hindi na tayo mananalangin. Yung sinasabi ko mga kapatid na kung paano dinikri ng Diyos yung kanyang purpose na gagawin o layunin, pati yung means kung paano mangyayari yon, dinikri niya. You see? At isa sa mga means ay panalangin. Nakita natin example si Jesus Christ. Asa ng inconsistency doon? Pasok na Di ba? Isa pang halimbawa na nais ko ipakita sa inyo, si Elijah. During Elijah's time, nagsabi ang Diyos na hindi niya paulanin dun sa bayan ng 3 taon. At pagkatapos doon, paulanin niya. Decree yun Now, anong ginawa ni Elijah? Sabi ba ni Elijah, ay, yun naman pala, uulan din naman pala, hindi na ako mananalangin. No, he prayed. He prayed for rain. At yan ay mababasa natin sa James chapter 5, verse 17. Let's read James chapter 5, verse 17. 5:17. James 5:17. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin natin. Hindi naman siya espesyal He is just like you and me. No? Parehas lang. Tao siya, tao din tayo. At siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan. Kasi yun ang sabi ng Diyos, hindi niya paulanin. Ngayon, kung ba dinikri ng Diyos, hindi niya paulanin. Hindi naman nanalangin si Elias. Nanalangin pa rin, Panginoon, huwag niyong paulanin. At hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. See? Ngayon, pagkatapos yan, 18, at muli siyang nanalangin, at ang langit ay nagbigay ng ulan. You see? Nanalangin pa rin. So, nasa ng inconsistency dyan? Between prayer and God's decree. Nanalangin siya, bigay ng ulan, at ang lupa ay nadiligan, umulan, namunga ng kanyang bunga. Ito yung sinasabing yung panalangin na ayon sa salita ng Diyos. Yung panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos. If your will is God's will, you will have your will. You will have what you will. Yun yung sinasabi. Another example, kanina, tinignan natin mga kapatid, yung si David, naalala ho niyo, nanalangin siya sa Panginoon. Sa balikan natin yun, 2 Samuel chapter 7, isang napakaganda ding example, 2 Samuel chapter 7, verse 25. At ngayon, O Panginoong Diyos, ang salita na iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod, ano yun? Ano yung sinalita tungkol sa kanyang lingkod? At tungkol sa kanyang sambahayan, iyong pagtibay nawa magpakailanman at iyong gawin gaya ng iyong sinalita. Saan niya sinabi yun? Verse 16.
Verse 16, at ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap mo. Ang iyong luklukan ay matatatag magpakailanman. Yun ang sinalita ng Panginoon. In other words, yun ang pangako ng Diyos kay David. So dahil alam ni David na may binitiwang salita ang Diyos sa kanya, alam ni David na may pangako ang Diyos sa kanya, yan ang ginawa niyang panalangin. Nanalangin siya ayon sa sinabi ng Panginoon. You see? Yun yung sinabi niya sa verse 25. At ngayon, O Panginoong Diyos, ang salita na iyong salita tungkol sa iyong lingkod at tungkol sa kanyang sambayan, iyong pagtibayin nawa. Para bang sinasabi ni David, Panginoon, huwag niyong kalilimutan, may promise kayo sa akin na pagtitibayin mo ang aking sambahayan at ang kaharian. Gawin nawa ninyo. See? At iyong gawin gaya ng iyong sinalita. 26. At dumakila ang iyong pangalan magpakailanman sa pagsasabi, ang Panginoon ng mga hukbo ay Diyos sa Israel, at ang sangbahayan ng iyong lingkod na si David ay matatatag sa harap mo. 27. Sapagkat ikaw, O Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel, ay napakita ka sa iyong lingkod na iyong sinasabi. Ito yun. Na iyong sinasabi, inulit ni David. Para bang binibigyan niya ng emphasis, ano? Panginoon, ito sabi ninyo, aking ipagtatayo ka ng isang bahay, kaya't nasumpungan, dahil dyan, sa sinabi ng Panginoon, nasumpungan ng iyong lingkod sa kanyang puso na idalangin ang panalangin ito sa iyo. At ngayon, O Panginoong Diyos, ikaw ay Diyos, at ang iyong mga salita ay katotohanan, o ang iyong mga pangako ay katotohanan, at iyong ipinangako ang mabuting bagay na ito sa iyong lingkod. Mula sa ating mga tinunghayan at pinag-aralan, ito ngayon ang disenyo o design ng panalangin. Hindi upang baguhin ang kalooban ng Diyos, kundi upang ma-accomplish ang kalooban ng Diyos ayon sa kanyang sariling panahon at paraan. Yan ang purpose ng panalangin. Dahil sa ang Diyos ay may ipinangakong mga bagay, maaari po nating hilingin ito na may full assurance po, mga kapatid, of faith. Layunin po ng Diyos na ang kanyang kalooban ay mapangyari sa pamamagitan po ng kanyang itinalagang kaparaanan upang magawa niya ng kabutihan ang kanyang mga anak. Ayon po sa sarili niyang paraan at kagustuhan. At ang kaparaanan ito ay sa pamamagitan po ng pagsusumamo sa kanya at panalangin. Naunawaan ho ba natin? Napakaliwanag po na may layunin ng Diyos kay Elijah, sa Israel, kay David. Nakita natin may pangako ang Diyos na may gagawin siya. Pero nais ng Panginoon hilingin, ipanalangin, sapagkat yun ang kanyang itinalagang kaparaanan. Kailangan magsumamo at manalangin. Yan po ang layunin ng prayer. Hindi para baguhin ang pasya o kaisipan ng Diyos, kundi para nga may-accomplish ng Diyos ang kanyang pasya sa pamagitan ng kanyang itinalagang kaparaanan. At ang kanyang itinalagang kaparaanan ay ang pagsusumamo at panalangin. Sige, huwag tayo manalangin. Tingnan natin kung may mangyayari sa atin. Magtamad-tamad tayo. Tingnan natin kung may mangyayaring pagbabago sa buhay natin. Hanggang di tayo nanalangin. At dapat pag tayo mananalangin ayon sa kalooban ng Diyos. You see? Diba?
Kaya yung mga nagpe-pray na may hinihingi sa Diyos na walang pakundangan, yung sinasabi ko mga kapatid, mapangahas na mga kahilingan, walang pakundangan, at palaging sinasabi na, i-claim na yan! Kailangan mo kotse, manalangin ka, i-claim mo na yan! Kailangan nyo lupa, property, tatayo kayo ng church, mga kapatid, i-claim na natin yan. Walang pakundangan. Mapangahas. Bakit? Nangako ba ang Diyos? Ano yung i-claim mo? Ba't may sinabi ba ang Diyos? Para i-claim mo yun? Mapangahas. Walang pakundangan. Bakit? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Alam mo ba kung anong kalooban ng Diyos at i-claim mo yun? Hindi katulad nito. Ito talaga dapat mong i-claim. Kasi sinabi ng Diyos kay David. Kaya dapat i-claim ni David yun. By faith. At sa panalangin. Kaya nga ginawa niyang prayer yun eh. Dinala ko sa pangako mo, dinala ang aking puso para ipanalangin ko. Kasi Panginoon, itong sabi niyo sa akin. Yun ang dapat kiniklaim. Yung sinabi ng Diyos. Hindi yung magpapalagay ka, kaya puro presumption. Bibigyan ako ng Diyos ng motorsiklo, bibigyan ako ng Diyos ng kotse. Bakit? Nangako ba Diyos? Saan? Eh paano kung ikadisgrasya mo pa yung motor? Ay, binigay nga ng Panginoon ano? Mag-iingat tayo sa mga hinihingi natin. Hindi natin alam kung ano hinihiling natin. Di ba kanina? May mga nanalangin, sabi ng Panginoon, hindi nyo alam yung hinihiling ninyo. Sabi kay Santiago at kay John, disgrasya tayo. See? Ito po yung isang pagkakamali mga kapatid eh. Sa pagkakaunawa sa salita ng Diyos, yung maling interpretation ba? Ito yung verse na malimit na ginagamit. Psalm 37. Paliwanag nga natin to mga kapatid. Okay sana kung talagang promise ng Diyos sa iyo eh. Kitang-kita mo sa kanyang salita eh. May sinabi sa iyo yung Diyos na ibibigay niya yun eh. Pero kung pinagpapalagay mo lang, ina-assume mo lang, inaakala mo lang, eh, mapangahas at walang pakundangan. Presumptuous demanding, ang tawag dyan. Sa halip na pagpapasakop sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Ito malimit eh. Kasi maraming mga bulang pastor ang nagtuturo nito eh. Psalm 37 verse 4. Delight yourself also in the Lord. Ito yung kiniklaim. And He shall give thee the desires of your heart. Uy, ganda nga naman ano. What is your desire, brother? What is your desire, sister? Claim it! Because God promised that He shall give thee the desires of your heart. Kahit karnal, kahit hindi kalooban ng Diyos yung desire mo. At paano mo nalaman yan ang kalooban ng Diyos? So hihingi ka na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, bibigay kaya? Ay, lagot ka pag ibinigay. Mamaya pakikita ko sa inyo, delikado. Pag ang hinihingi natin, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tapos binigay niya, yari ka. Nakakatakot yun. Tapos pagpipilitan mo, i-claim mo pa, at hindi ka papayag hanggat hindi binibigay ng Diyos. Babantaan mo pa ang Diyos, sige, hindi ako magiging faithful, hindi ako attend. Pag hindi mo binigay ito, bantaan mo pa Diyos. Ito problema eh. Ang laging kiniklaim yung last part. Pero hindi iniintindi, binabaliwala yung first part, yung delight thyself also in the Lord. May condition eh. Bago ibigay ng Diyos yung desire ng puso mo, first dapat gawin mo, delight yourself also in the Lord. Ano sa Tagalog? Ano sa Tagalog? Sa Tagalog ba tayo dito? Para mapabilis tayo. Ayan, magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Yan. Magpakaligaya. Ano ibig sabihin ng mag-delight ka? Magpakaligaya ka sa Panginoon. Ibig sabihin,
Kung ano gusto ng Panginoon, yun ang kaligaya mo. Kung anong kalooban ng Panginoon, yun ang kalooban, yun ang kasiyahan mo. Di ba? Ang nagdi-delight o naliligayahan sa Panginoon, handang sumunod sa Panginoon. Papasakop sa Panginoon. Sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Bakit? Kasi nagpapakaligaya siya sa Panginoon. Kung ano desire ng Panginoon, yun din ang desire niya. Kasi naliligayahan siya sa Panginoon. Hindi siya naliligayahan sa mga sariling niyang kagustuhan. Tama? How do you delight yourself in the Lord? That's the question eh. How do you delight? Na yung bang kagustuhan ng Panginoon, yun din ba kagustuhan mo? O ipagpipilitan mo yung kagustuhan mo kahit hindi yun kagustuhan ng Panginoon? Na anuman ang ibigay sa iyo ng Panginoon, masisiyahan ka sapagkat you delight yourself in the Lord. Tama? Because your delight is the Lord. Hindi yung mga bagay na ibinibigay ng Panginoon. You delight yourself in the Lord. Ang Panginoon ang kasiyahan mo. Tama? Ngayon, eto tanong. Kung ang Panginoon ang kasiyahan mo, na kung anong kagustuhan ng Panginoon, yun din ang kagustuhan mo. Kasi nga, naliligayahan ka sa Panginoon. Sa tingin mo kaya, hihingi ka sa Panginoon ng mga bagay na hindi niya kinasisiya? Magkakaroon ka ba ng hangarin sa puso mo ng mga bagay na hindi masisiyahan ng Panginoon? If you truly delight yourself in the Lord, hindi ka hihingi ng mga bagay na hindi kasisiyahan ng Panginoon. At lahat ng hangarin mo sa iyong puso ay pawang ikasisiya lamang ng Panginoon. Kasi you delight yourself in the Lord. Humingi ka ngayon ng kotse, humingi ka ng motor, humingi ka na, pagpalay, payamanin ka. Sino may kagustuhan nun? Is that the Lord's delight? Or it is your own delight? Therefore, it is your own desire. Ang lagi kasing binibigyan ng diin, yung pangalawa, binabaliwala yung delight yourself in the Lord. Ayun ang kondisyon. Delight yourself first in the Lord, and then He will give you the desires of your heart. The question is, what are the desires of your heart? Yung mga desire ba ng puso mo, umaayon sa desire ng Panginoon? In other words, yung kalooban mo ba, yun din ang kalooban ng Panginoon? Oh. Sabi ko sa inyo, if your will is God's will, you will have your will. But if your will is against God's will, you will never have your will. Kaya pagdating sa prayer, mga kapatid, kailangan i-consider din natin ang will ng Diyos. Tingnan niyo si Jesus Christ, di ba? Kanina nabasa natin, hiniling niya sa Father, alisin mo ang sarong ito. Father, kung maaari, if it is possible, let this cup pass away from me. Di ba desire ni Jesus Christ? Sabi niya, kung hindi rin maalis ang sarong ito, if this cup will not pass away from me, except I drink it, sabi ni Jesus Christ, thy will be done. Tayo kaya ganyan din. Panginoon, kung hindi nyo kalooban itong hinihingi ko, thy will be done. O kaya, baka ganito, Panginoon, pag hindi nyo binigay itong hinihingi ko, magbabackslide ako. Kasi pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Diba? So sarili mo pa rin kagustuhan ang gusto mong masunod hindi kagustuhan ng Diyos Pakita ko sa inyo, pag yung desire ng puso natin hindi ayon sa desire ng Diyos, tapos binigay niya, lago tayo. Tingnan natin Psalm din. Dito po sa Psalm 78. Psalm 78. Ang Israel nagkaroon din ng desire. Naku po! Verse
18. Ito yung bayang Israel na nasa wilderness. Ay, pagka sinabing Israel na nasa wilderness, matitigas ang ulo. Mga puro kapritsyo ang hanap. Verse 18, and they tested. Tinukso nila ang Diyos eh. And they tested God in their heart by asking food. Look at this. According to their lust. Sa aking transliteration, according to their desire. Humingi sila ng pagkain according to their desire. So, ikabit natin yan sa Psalm 37 verse 4. He shall give thee the desires of thine heart. Walang delight yourself in the Lord. Basta meron kang desire sa puso mo, sabihin mo yan sa Panginoon. And He will give you the desire of your heart. O ito, nag-desire sa kanilang mga puso. Tingnan nyo, verse 21. Therefore the Lord heard this. Wow! Answered prayer. The Lord heard this and was angry. Yun lang. Galit ang Panginoon. So a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel. You see, nagalit ang Panginoon. Hindi lang yan. Look at that in verse 29. So they did eat and were well filled, for He gave them their own desire. Pinagbigyan ng Panginoon yung desire ng kanilang mga puso. Pero ano nangyari? Verse 30, they were not estranged from their desire, but while their food was yet in their mouths, the wrath of God came upon them and slew the fattest of them and smote down the chosen men of Israel. Tama ba? Sinabi ko? Pag nag-desire ka, tapos yung desire mo, hindi yan ang desire ng Diyos, pinagbigyan ka. Yari. Kaya mag-iingat tayo sa mga hinihingi natin. Permissive will ang tawag dyan. Tatakot na. Kapag tayo humingi sa Diyos, salang-alang natin kalooban niya. Panginoon, kalooban niyo po ba? At ang tanong, handa ba tayo talagang sumunod sa kalooban ng Diyos? Kahit na hinihingi natin hindi kalooban ng Diyos at hindi niya tayo pinagbigyan sa ating mga kailangan. Yan ang aral na dapat nating matutunan. Kasi karamihan sa mga anak ng Diyos hindi alam yan. Pagpipilitan pa rin ng mga sariling kagustuhan. Okay? Kaya nga sabi nga ni Ecclesiastes 6:12, sinong nakakalam kung anong mabuti sa buhay ng isang tao? Who knows what is good for man in this life? We do not know. Hindi natin alam kung yung hinihiling ba natin, makakabuti ba yun o makakasama sa atin. Alam ng Diyos yun. Ngayon, pag hindi niya ibinigay yun, pasalamat tayo. Salamat pang hindi niya binigay. Baka ko'y binigay niyo at pinagpilita ko yung sarili kong kagustuhan, na disgrasya pa ako. Diba? Mas mabuti pang sumunod tayo sa Panginoon. Inuwan ko ba natin mga kapatid? One last thing na dapat nating maintindihan pagdating sa kalooban ng Diyos. Dapat nating malaman na ang kalooban ng Diyos ay immutable. Pag sinabing immutable, hindi na babago. Ang kalooban ng Diyos hindi nababago. At hindi yan mababago ng atin pong mga pag-iyak at paglulupasay. Kapag ka ang kaisipan ng Diyos is not toward a people to do them good, it cannot be turned by them. It cannot be turned to them by the most fervent and importunate prayer of those who have the greatest interest in Him. So saan po
pupulutin yung salitang, yung aral na prayer changes things. Hindi totoo po yan. Ano, babaguhin mo ang kaisipan ng Diyos? Kung ang Diyos ay meron ng pasya, ang dapat gawin natin, sumunod, pasakop na lang tayo sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi yun ang tama. Sa halip na pagpilitan natin, pag-iitan natin ang sarili nating kalooban. Isang halimbawa, si Jeremiah chapter 15, verse 1. Natututo ba tayo mga kapatid pagdating sa prayer? I hope. Jeremiah chapter 15. Sabi sa inyo hindi natin master ang prayer. We need to be educated. Lord, teach us to pray. Marami pa tayong dapat na matutunan pagdating sa panalangin. Kaya patuloy tayo patuloy sa Panginoon. Jeremiah chapter 15 verse 1. Ito yung sinasabi natin na nagpasya na ang Diyos. Ibibigay niya sa katapus-tapusan ang Juda sa kamay ng Babylon. Nagpasya na ang Diyos. Hindi na mababago yan. Then said the Lord unto me, kay Jeremiah, though Moses and Samuel stood before me, yet my mind could not be toward these people. O sige, baguhin mo mind ng Diyos sa pamagitan ng prayer mo. Ang galing mo naman pagka gano'n. Ikaw na. You see? Kapag ka ang kaisipan ng Diyos ay hindi na toward to this kind of people, hindi na mababago yan. Cast them out of my sight and let them go forth. See? Diyan natin makikita mga kapatid, walang palakasan sa Diyos pagdating sa prayer. Kasi maski na raw si Moses at si Samuel, mga tapat na lingkod ng Diyos to, ay mamagitan, magsumamo para hindi ituloy ng Diyos yung judgment niya sa Juda, hindi na mababago ang isipan ng Diyos. Alam niyo ang gusto ng Diyos? At yun ang sinabi niya kay Jeremiah, sabihin mo sa bayang Israel, huwag na kayong lumaban. Kasi balak pa nilang lumaban eh. Hindi kayo mananalo kay Nebuchadnezzar. Pag hindi kayo lumaban at sumuko kayo, mabubuhay kayo. Pag pumayag kayo na kayo ay kubkubin, dadalhin doon sa lupain ng Babylonia, sumama kayo. Mabubuhay kayo doon. Pero sa oras na kayo'y nagmatigas at lumaban, mamamatay kayong lahat. Ang kalooban ng Diyos, sumuko na lang sila. Pasakop na lang sila. Ibigay na nila ang kanilang mga liig sa pamumuno at pamamahala ni King Nebuchadnezzar. Bagamat masaklap, siyempre, slave, magiging alipin sila. Pero yun ang kalooban ng Diyos. At ang sino mang tututol at lalaban, mamamatay. At yun nga nangyari. Yung kaulilang hari na si Zedekiah, lumaban! Ayun. Dinukit ang kanyang mga mata. Pinadena siya. Yabang kala niya, kaya niya eh. Sa halip na magpasakop na lang at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Pasakop sa kanyang kalooban at sumunod. Lahat ng lumaban, tumutol, patay. Pero lahat ng sumuko, buhay. Kahit minsan talaga mga kapatid, minsan ang kalooban ng Diyos, hindi natin tanggap eh. Pero yun ang mabuti. Tulad ng nangyari sa mata ko. Sino sa inyo ganito? Ang mata. Noong una, hindi ko tanggap. Pero hindi, tinuro ng Panginoon, tanggapin mo. My grace is sufficient for you. Tinik sa laman. Makakabuti yan sa iyo. Unti-unting pinaunawa sa akin ng Panginoon, makakabuti. Tama. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Binulag niya ako. Tinanggap ko yan na may papuri at pasasalamat. Napaka-husay, napakagaling, napakabuti ng Diyos. Well, hindi ko sinasabi mga kapatid na paminsan-minsan, tinatanong ko rin sa ba't kaya ako nabulag?
Pero every time na ipaunawa sa akin ng Panginoon, paalala itong pinag-aaralan natin, nasa-silent ako eh. O nasa-silence ako. Sabi nga ni David, ako'y pipi. Diba? Basahin nga natin yon. Napipi si David eh. Psalm 39, kung di ako nagkakamali, verse 9. Psalm 39. May isa pa tayong point ha. Pangapat pa lang to. I was dumb. I opened not my mouth. Bakit? Because it is you who did it. It's God who did it. Hindi ko po sinisi yung doktor o sino man o misis ko, dahil pinaunawa sa akin ng Diyos na siyang may gawa. He did it. Kaya tahimik na lang ako, manahimik na lang. Huwag nang ibukang bibig, tanggapin ng may kaamuan. Verse 10, remove thy stroke away from me, I am consumed by the blow of thy hand. Alam niyo sa Tagalog yan? Pakibasa, Brother Gabi, sa Tagalog. Bakit? Nambubugbog din pala ang Panginoon. Matigas tayo, bubugbugin ka ng Panginoon. Ako'y bugbog na sa suntok ng iyong kamay. Nakiusap naman si David, Panginoon, oo, tanggap ko ito, pero kung makalitan, yung ninakamay ninyo. Bakit? Bugbog na po ako sa suntok ng iyong kamay. Makikiusap din. Kumari sana. Kaya ngayon, ako'y nakikiusap, Panginoon, sana i-reserve niyo lang po ito. Na sana lumabo. Kaya mamulag. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon nagbabawi. The Lord gave me eyesight and He took my eyesight. Blessed be the name of the Lord. Kung yan ang kalooban niya eh. Kung yan ang kalooban niya, naniniwala po ako na ang kalooban ng Diyos ay mabuti at tama, kaya dapat kong tanggapin ang kalooban ng Diyos sa akin. See? At hindi na mababago ang kalooban ng Diyos, huwag na nating tangkaing baguhin pa. Maski si Jeremiah, kahit siya manalangin para sa Israel, hindi siya pakikinggan ng Panginoon eh. Basahin natin, Jeremiah chapter 7. Balik tayo sa Jeremiah. Chapter 7, verse 16. Pinagsabihan siya ng Panginoon. Therefore, pray not for these people, neither lift up cry nor prayer for them, neither make intercession to me, for I will not hear thee. Meron palang ganito. Meron palang ganyan, ano? Huwag mo na panalangin sa akin yung mga yan, ha? Si Jeremiah, si Moses, si Samuel, walang magagawa. Kasi yun ang kalooban ng Diyos, eh. Sobra na Israel, eh. Pinagbigyan na sila ng Diyos ng ilang beses, hindi sila nakinig sa tinig ng Diyos. So oras na para tanggapin nila ang hatol ng Diyos. Hindi na mababago yun. Yan ang sabi ko sa inyo kanina, di ba mga kapatid? Dapat nating malaman na ang kalooban ng Diyos ay immutable at hindi mababago ng ating mga pag-iyak. Maski si Moses nga, hindi na bago eh. Ang kapasyan ng Diyos eh. Di ba? Sinabi na ng Diyos kay Moses, hindi ka makakarating sa lupang pangako. Hiniling ni Moses yun. Kung maaari sana, pagbigyan pa siya, makarating. Sabi ng Panginoon sa kanya, ayoko nang marinig pa yan ulit. Hindi ka makakarating doon. As in prayer changes things.
Nasaan? Pag ang hinihingi mo, hindi kalooban ng Diyos, hindi mo babago yun. Matuto tayong pasakop at sumunod. Yun ay tinuturo ng Diyos, magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos. At naway ang kalooban ng Diyos ang ating maging kaligayahan. Dahil kung hindi, paulit-ulit ituturo sa atin ng Panginoon yan hanggang sa matuto tayong sumuko at sabihin sa Panginoon, Panginoon, ang kalooban niyong tama at mabuti kaysa sa sarili kong kalooban. Not my will, but thine be done. Panghuli. Ang panglimang bagay na dapat nating ma-recognize ay ang salita ng Diyos dapat ang maging directory ng ating panalangin. And this is the principle number 5. The Word of God should be the directory in prayer. Ay nako, gaano po kadalas nating ginagawa ng ating mga sariling, mga hilig, kapritsyo, pita ng laman, ang ginagawa nating rule o batayan ng ating mga paghingi. Di ba? Hindi ang salita ng Diyos. Alam nyo, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ibinigay sa atin yan, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:17. All scripture, di ba, verse 16, is given by inspiration of God and it is profitable. Kapaki-pakinabang ang salita ng Diyos. Saan? In doctrine, teaching, correction, rebuke, instruction. Para ano? That the man of God may be complete or perfect, complete, thoroughly furnished. Handa. Saan? Sa lahat ng mabuting gawain o good works. Ang sabi ng Jude 20, manalangin tayo sa banal na Espiritu. Kaya nga kailangan natin ng Holy Spirit. Yung tulong niya kasi may infirmity tayo Kaya we should pray in the Holy Ghost. Jude 20. Sabi po dito. Jude 20. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Since na tayo po ay required to pray in the Spirit, so it follows na ang ating mga panalangin ay dapat according to the Scriptures. Bakit? Dahil ang Holy Spirit po ang author ng Scripture. At ang Holy Spirit ang nakakaalam kung anong kalooban ng Diyos. You see? Di ba kanina nabasa natin 1 Corinthians chapter 2, verse 10? The Holy Spirit searcheth all things. He knows the mind of God. He knows the will of God. Ayan ang dahilan kung bakit dapat sa ating panalangin, we need to depend upon the guidance, the leading ng Holy Spirit para i-guide niya tayo sa tamang panalangin. Parang hihilingin natin ay yung naayon lang sa kalooban ng Diyos. Malimit, ang salita ng Diyos, yan po ang naglalahad ng mga prinsipyo na nananawagan para sa patuloy na pagsasanay o pag-ehersisyo ng ating mga puso at tulong mula sa itaas upang ipakita sa atin ang iba't ibang kaso at kalalagayan natin. Lalong-lalo na kung ano ang tunay na kalalagayan o kondisyon ng ating mga puso. Kasi hindi natin alam. Dahil ang puso magdaraya ng higit sa lahat. Kaya nga po natututo tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos kapag tayo po ay naturuan sa malalim nating pangangailangan para dumaing, para umiyak. Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. At magmakaawa sa Kanya para ipagkaloob ng espiritu ng panalangin. Basahin natin Colossians chapter 3 verse 16, mga kapatid. Colossians 3:16. Sabi po rito, Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Let the word of Christ dwell in you
hayaan ninyo ang salita ni Kristo'y manahan ng may kasaganaan sa inyo ng lahat ng karunungan. Ngayon, it follows na ayon po sa sukat, kung saan ang salita ni Kristo'y nananahan sa atin ng sagana o kakaunti, mas marami o mas kaunti ang ating mga kahilingan ay aayon sa pag-iisip ng banal na Espiritu. Kasi po, sabi ho din ni Jesus Christ, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So gaano, ibig natin sabihin, yung sukat ng salita ng Diyos, kung gaano karami o kakaunti na nananahan sa ating mga puso, doon din po masusukat yung ating pong mga hihilingin. Kung gaano ka rami o kakaunti, kung gaano ka tama o mali. See? Gaano ba karami na nananatili ang salita ng Diyos sa ating mga puso? Sabi nga ni David sa prayer niya, "Your word have I hidden in my heart, that I might not sin against thee." Kaya ang tanong mga kapatid, gaano kadami ang salita ni Kristo na nananahan sa ating mga puso? Bakit ko tinanong yan? Kasi diyan po nakadepende ang magiging resulta ng panalangin mo eh. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. In other words mga kapatid, kung ang puso mo punong-puno ng salita ni Kristo, ang panalangin mo laging naaayon sa salita ni Kristo. Ayon sa sukat ng salita ng Diyos na itinatago natin sa ating mga puso at nililinis tayo at kinuhubog at kinokontrol nito ang ating panloob na pagkatao, ay magiging katanggap-tanggap ang ating mga panalangin sa paningin ng Diyos. Kaya ang kadalisayan at kapangyarihan ng ating buhay pananalangin ay isa pang index po yan, kung saan natin matutukoy kung hanggang saan tayo po nakikinabang sa ating pagbabasa at pagsasaliksik ng mga kasulatan. Ganito po yan mga kapatid. Kung ang atin pong personal na Bible study sa ilalim ng pagpapala ng Banal na Espiritu ay hindi po bumabagabag sa ating mga kasalanan pagdating sa prayerlessness natin, kung ang salita ng Panginoon ay hindi nagpapahayag sa atin tungkol sa kahalagahan at importansya ng panalangin sa ating buhay, kung ang salita ng Diyos po sa ilalim ng pagpapala ng Banal na Espiritu ay hindi po aktual na dinadala tayo na gumugol pa ng maraming panahon o oras sa lihim na lugar ng pakikipagniig sa Diyos, isa lang ang ibig sabihin niyan: you are not profiting from the Word of God. Hindi ka nakikinabang sa salita ng Diyos. Sabi, all Scripture is given by inspiration of God and it is profitable. Kapaki-pakinabang. Pero hindi ka nakikinabang. Kaya yan ay gauge. Ang prayer life ay isang aspeto ng sukatan kung ano natututunan mo na may napapakinabang ka nga sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi, ibig sabihin hindi po tumatalab, hindi po umiepekto ang salita ng Diyos sa ating buhay. Again, malibang natuturuan tayo ng salita ng Diyos kung papaano manalangin ng katanggap-tanggap sa Diyos, kung papaano po iaangkop ang kanyang mga pangako at gamitin ito sa pagsusumamo sa kanyang harapan, kung paano natin iaangkop ang kanyang mga utos at gawin po nating mga kahilingan, then patunay lamang po ito na hindi po tayo nakikinabang at natututo sa mga aral ng Panginoon. Kailangan pa rin talaga nating maturuan pagdating sa panalangin sa pamagitan ng kanyang salita. We are not benefiting, we are not profiting
from the Word of God. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, matapos nating matunghayan itong ating mga napag-aralan since day 1, part 3 na ito mukha yatang ang ating mga pananaw tungkol sa panalangin ay dapat rebisahin. Dapat kasi ang ating pananaw pagdating sa panalangin ay dapat in harmony sa teachings ng Biblia. Kasi ang umiiral na kaisipan sa karamihan, lalo na sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano, pagdating sa panalangin ay ito. Ako ay lalapit sa Diyos at hihilingin sa Kanya ang isang bagay na gusto ko at inaasahan ko na ibibigay ng Diyos ang hinihingi ko. Diba ganon? Ang popular at karaniwang konsepto ng marami tungkol sa panalangin. But this is a most dishonoring and degrading concept of prayer. Ang popular na paniniwalang ito, mga kapatid, ay nagpapababa sa Diyos sa isang alipin. Ang ganitong konsepto is reducing God into a slave. Our slave. Na ginagawa ng Diyos ang ating mga iniuutos, ginagampanan ng Diyos ang ating mga kasiyahan, at pinagbibigyan ng ating mga hangarin at kapritso. Ganyan ang konsepto ng karamihan pagdating sa panalangin. Kaya kailangan talagang turuan pa Lord, teach us. Hindi dapat ganun. Sabi nga ni Arthur Pink, nung kanyang dinefine kung ano ibig sabihin ng prayer, what is prayer? Sabi niya, prayer is coming to God, telling Him my need, committing my way unto the Lord, and leaving Him to deal with it as seemeth Him best. That's prayer. Ulitin po, sabi niya, prayer is coming to God, telling Him my need, committing my way unto the Lord, and leaving Him to deal with it as seemeth Him best. Ang panalangin ay ang paglapit ko sa Diyos, sabihin ko kung anong aking pangangailangan, ipaubaya ko sa Panginoon ng lahat, at hayaan siya na gawin niya kung anong mabuti sa kanyang paningin. Sa ganitong paraan, mga kapatid, ginagawa ko yung aking kalooban na nagpapailalim sa kanyang kalooban. Na yung will niya ang subject sa aking will. Hindi ganun. Dapat yung will ko ang subject sa kanyang will. Hindi yung will ng Diyos ang subject sa sarili kong will. Dapat tayo pasakop sa will ng Diyos. Hindi yung will ng Diyos ang magpapasakop sa will natin. Walang anumang panalangin na kalugod-lugod sa Diyos na hindi nasusundan sa bandang huli ng not my will but thine be done. Marami sa mga Kristiyano, nagsabi Kristiyano, laging ganyan ang prayer, not my will but thine be done. Panginoon, ito po ang aming kahilingan. Pero hindi ang aming kahilingan, hindi ang aming kalooban na mangyari, kundi ang iyong kalooban. Nangyari nga, yung kalooban niya. At yung kalooban niya, hindi ayon sa kanilang kalooban. Sumamaloob. Pag ganun pa tayo not my will be done, but thine be done. Hindi nga nangyari. Yung will niya, ang nangyari, kung anong kalooban ng Diyos. At yung kalooban ng Diyos, salungat sa kanyang kalooban. Nalungkot. Hindi totoo na talaga handa sumunod sa kalooban ng Diyos. Ilang beses na itinuro sa akin yan ng Panginoon, mga kapatid. Not my will be done, but yours be done pa ako nangyari kalooban ng Diyos. Hindi ayon sa kagustuhan ko. Lulugo-lugo ako, sumamaloob. Sabi sa akin ng
not my will be done ka pa. Not my will be done. O ngayon, nalaman mo kung ano kalooban ko. At yung kalooban ko, salungat sa kagustuhan mo. Ba't ka nalulumbay? Ba't masama loob mo? Kala ko ba kalooban ko mangyari? Nangyari kalooban ko. At ang kalooban ko, hindi ko ibibigay yung hinihingi mo. Ba't malungkot ka? Nireview pa ako ng Panginoon. Kung nga naman. Not my will be done pa ako eh. Not my will be done, but thine be done eh. Nung nangyari nga kalooban ng Diyos, malungkot ako. Asan yung delight yourself in the Lord? Asan yun? Hindi talaga ako nagdi-delight sa Panginoon. Kasi yung gusto ko, yun ang gusto kong mangyari. So, kailangan pa akong turuan pa ng Panginoon. Ganyan ka rin, kapatid. Kailangan ka pang turuan ng Panginoon. Kasi hindi ka pa rin natututo. See? Mga kapatid, hanggat hindi tayo pasasakop sa kalooban ng Diyos, hindi tayo matututo. Hanggat hindi natin natututunan niya na dapat ang kalooban talaga ng Diyos ang masusunod sa buhay natin, hindi tayo matututo. At patuloy tayo tuturuan ng Panginoon at lalong magiging mahirap para sa atin. Sa ikalawang pagkakataon. Magiging mahirap. Yun po yun. Ito ang kalimitang problema. Alam niyo kung ano yun? Yung mga humihiling sa atin ng prayer. Mga prayer request na hindi alam nung mga nagre-request kung anong nararapat nilang ipanalangin. Minsan nahirapan ako dyan eh. Pastor, pag-pray niyo po, ano yung kapatid? Ipag-pray po ninyo na pagalingin ako ng Panginoon at lumakas ang aking katawan. Sa loob ko, bakit ka nagkasakit? Bakit humina katawan mo? Yun muna siguro ang alamin mo, kapatid, bago kita ipag-pray. Ano ipag-pray ko? Lumakas ka. Kaya ka nga binigyan ng Diyos ng karamdaman eh. Tapos hihilingin ko alisin? Alamin mo bakit ka nagkasakit. Baka may tinuturo sa iyo ang Panginoon. Yun ang ipag-pray mo. Panginoon, ano po ang itinuturo ninyo sa akin? Bakit ako humina? Ba't ako sakitin na? Hindi yung, Panginoon, pagkagilihin nyo ko, palakasin nyo agad ako. Sabi ko kanina, di ba? May mga pangangailangan tayong panlabas, meron din tayong pangangailangan panloob. Siguro kapatid, ang kailangan mo muna, yung pangangailangan mong panloob. Ayusin. Bago yung tanggalin ng Panginoon, yung karamdaman mo. Ano kaya mas mabuti, manatili muna yung karamdaman, ipag-pray mo na isanctify ng Panginoon yung karamdaman mo para dalisayin Kanya. Para matuto kang sumunod sa Panginoon. Bago Kanya pagalingin. Diba? So mababago na prayer mo. Panginoon, kung hindi maalis yung karamdamang ito, bagkos tanggapin ko, bigyan niyo po ako ng biyaya na malaman ko ang inyong mensahe sa akin. Pakasakdalin niyo ang karamdaman kong ito para sa ikadadalisay ng aking panloob na pagkatao. Gawin yung blessing sa akin itong aking karamdaman. Di ba ang ganda yun ng prayer? Saan ka ba naman nakapakinig ng ganyan, Panginoon? Gawin yung blessing sa akin ang aking karamdaman. Paano kaya yun? Paano magiging blessing yun? Pag natuto kang sumunod sa Panginoon. Dahil sa karamdaman mo na ibinigay sa'yo ng Panginoon, ay di natuto kang sumunod. Paano kung biglang inalis yun? Susunod ka kaya? Paano kung pinalakas ng Diyos yung iyong katawan? Na dati malakas na, pero nung ginawa mo, hindi mo ginamit para sa Kanya eh. Ginamit mo lang para sa sarili mong kasiyahan. Bless you. Binigyan ka na ng Diyos ng kalakasan eh. Anong ginawa mo? Hindi mo ginamit.
para sa kanyang kaluguran at kalulatian. O ngayon, kinukuha na ng Panginoon. Gusto mo ibalik. Hindi alisin ng Panginoon para matuto ka. Pwede ko ipanalangin sa Panginoon, Panginoon, balik niyo po ito. Kung pwede sana, magmamakaawa ako sa Panginoon. Panginoon, niwala ako sa inyong milagro. Naniwala ako sa kapangyarihan ninyo. Kaya niyong ibalik ito. Gawin kaya ng Panginoon nyo? Eh kung sa pamagitan nito, natuto lalo ako sumunod sa Kanya. Mamaya, pag binalik ito ng Panginoon sa dati, naku po, makalimot na naman. Hindi na naman susunod. Nakita nyo? The Father knows best. Pag alam ng Diyos na ang karamdaman ay makakabuti sa iyo para sumunod ka, bibigyan Kanya ng karamdaman. Sa halip na kalakasan. Kaya minsan, ang hirap ipag-pray eh. Pag-pray ko ba? Pagalingin ka lang? O hayaan muna nating matutunan niya leksyon niya. Yung itinuturo ng Panginoon. Kaya nga binigyan ng karamdaman, tuturuan nga ng Panginoon. Kasi hilingin ko, alisin. Hindi makikinig ang Panginoon sa akin. So alam ko muna kung dapat kong hilingin. Panginoon, i-bless niyo po yung kanyang karamdaman para matuto siya. At ano man ang mensahe ninyo, sana'y maintindihan niya. Huwag mawaglit yung mensahe yon, kasi importante yon. Sana mahagip niya yung message niyo. Magkaroon siya ng tamang interpretasyon, tamang kahulugan sa nangyari sa kanya. Yun ang una ko ipag-pray. At pag natuto na siya, sa ginawa niyo po sa kanya, sa tamang panahon niyo po, palakasin niyo ang kanyang katawan. Pag natuto na siya. Pastor, pag-pray po natin, paunlarin ng Diyos ang aking bagong business. Kasi yung una kong business nalugi. May natagpuan ako bagong business. Pag-pray natin, Panginoon, pagpalain ng Diyos ang aking business. Kasi pag ako'y pinagpala ng Diyos sa aking business, ay naku, pastor, tutulong ako sa gawain. Eh, kaya nga na-bankrupt ka eh. Nung una mong business, hindi ka naman tumulong. Ngayon, mga ngako ka. Paano ko kaya pag-pray yun? Pastor, ipag-pray po natin na mawala na ang mga pagsubok ko sa buhay. Ha? Ang dapat pag-pray mo, Panginoon, pagpalain niyo po itong mga kahirapan ko, pagpalain niyo po itong mga pagsubok ko, pakasakdalin niyo po para matuto po ako. Sumunod sa inyo. Para lalong madalisay ang aking buhay bilang isang Kristiyano. Diba? O kaya, Pastor, pag-pray niyo po asawa ko, bakit? Anong problema ng asawa mo? Sama ng ugali. Pag-pray natin na baguhin ng Diyos ang ugali ng asawa ko. Hindi kaya dapat ikaw yung pag-pray niya. Na kaya ganun ang asawa mo. Ikaw muna. Matuto kang magmahal kahit sa taong hindi kaibig-ibig. Matuto kang wag mamuhi. Matuto kang umunawa, magpatawad. Dapat ikaw muna eh, hindi yung asawa mo eh. Kasi kaya ka binigyan ng Diyos ng ganung asawa, ikaw talagang target ng Panginoon, hindi yung asawa mo. Ikaw. Kaya ganun ang asawa mo. Ikaw ang pinupuntirya ng Panginoon. Di ba? Gusto mo mabago yung asawa mo, gusto ng Panginoon, ikaw ang mabago. Kita nyo, mga kapatid? Kaya baguhin. Baguhin yung prayer. Panginoon, kung asawa ko, talagang hindi ko na matiis eh. Bigyan niyo po ako ng biyaya na makapagtiis pa. Na kahit ganito, asawa ko, mahalin ko. Diba? Unawain. Pagpasensyahan. Tulungan. Hindi ikaw ang nabago.
Hindi yung asawa mo. Ganun eh. Panginoon, o Pastor, pag-pray po natin na matuloy apply ko sa abroad. Para ano? Ang dami na sa akin humiling ng ganyan. Matuloy sana kami, Panginoon, sa abroad. Na wala man lang pakundangan na alamin kung ano yung kalooban ng Diyos eh. May gusto, abroad. Binigay nga ng Panginoon. O pagdating doon sa abroad, nagkawindang-windang buhay. Hindi rin umasenso. Na-deport pa. You see? Kasi hindi kalooban ng Diyos. Wala siyang pakialam kung kalooban ba doon ng Diyos o hindi. Basta gusto namin mag-abroad. Kita nyo? Kaya sabi sa inyo, delikado eh. Pagka yung gusto ng puso natin, pinagbigyan ng Panginoon, hindi naman niya kalooban. Nakakatakot. Nakakatakot yun. Last verse mga kapatid. Kaya sa mga nagre-request ha, yes, bakit hindi? Pagpe-pray namin kayo. Pero kung ano po yung inaakala namin mas kailangan mo, yun muna ang aming pagpe-pray. Bago yung hinihiling mo. Pero siyempre, sasabihin din namin yan, o Panginoon. Pagpe-pray din namin. Kulong kanya kalooban. Last verse, Colossians 4:2. Colossians chapter 4 verse 2. Last verse. Ay, salamat. Natapos na tayo. Kasi next Sunday wala ako. So, wala tayong topic. Andiyan naman si Brother Roger. Meron siyang ituturo sa inyo mga kapatid. Kaya, pakinggan nyo rin po. So, ang susunod na natin ay second Sunday ng April 13. 13 na agad, no? Another topic tayo doon. Tapos na tayo dito. Chapter 4 verse 2, continue in prayer. Yan. And watch in the same with thanksgiving. Ang Kristiyano dapat manalangin. Pero madalas niyang nararamdaman na mahirap manalangin. Tama? Natutokso siya na huwag nang manalangin. Alisin na panalangin. O kaya, kung manalangin man, madaliin ang panalangin. At maliitin ang panalangin. Alam niyo, kinamumuyan ni Satanas ang panalangin eh. Kaya nga sinisikap niya ang lahat ng posibleng paraan na panghinaan tayo eh. Ng loob pagdating sa panalangin. Pero dapat pa rin tayong manalangin. Continue in prayer or else mapapahamak tayo. At ang mananampalataya ay dapat manalangin or else siya'y magiging kaaba-aba. Ang tunay na mananampalataya, alam niya, na pag hindi siya nagpatuloy sa panalangin, mapapahamak siya. Alam niya, pag hindi siya nag-continue in prayer, magiging kaaba-aba o miserable ang kanyang buhay. Continue lang. Hindi tayo nakakatanggap ng mga positive na sagot. Sabi ng Bible, continue in prayer. Again, sabi ng nabasa natin, ngunit hindi tayo nananalangin ayon sa nararapat. Yan ang problema. Hindi tayo nanalangin na ayon sa nararapat ng may pananampalataya. Hindi tayo nananalangin ng may kasigasigan at pagmamakaawa o kaya pagsusumamo o ayon sa dapat at higit pa nating gawin. Dahil po sa sobrang kaabalahan po natin sa maraming bagay, dahil po sa maraming iniintindi, dahil po sa karnal nating pag-iisip at mga discouragement na nakakaharap natin, dahil sa katamaran, madalas po nating napapabayaan ang manalangin. Kung kaya't, hinihikayat tayo ni Pablo, continue in prayer. Continue in prayer. Ano man ang mangyari, continue in prayer. Nadi-discourage ka man, continue in prayer. Nawawalan ka man ng pag-asa, continue in prayer. Pinanghihinaan ka man, mas lalo ka mag-continue in prayer.
continue in prayer. Not only begin in prayer or begin to pray, but to continue in praying. Continue praying. Keep on. And let nothing silence you. Let us persevere in prayer. Sama-sama sana tayo mga kapatid, ano? Lagi tayong manalangin. Ha? Manalangin na tayo. May God bless the message. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa mensahe niyo po na pinayag sa amin. Lalo na itong ending, continue in prayer. Talagang pinakita niyo sa amin ang kahalagahan ng panalangin. Tulungan niyo kami na huwag bibitaw, huwag masisira ng loob, huwag manlulupaypay, huwag panghihinaan. Tulungan niyo kami, Panginoong Diyos. Tulungan niyo kami na mag-continue, magpatuloy sa panalangin. O Panginoong Diyos, mahabag kayo sa amin. Naway, turuan niyo pa kami pagdating sa panalangin. Ang panalangin ay maging bahagi na ng aming buhay. Lagi kaming dudulog sa luklukan ng iyong biyaya. Doon kami ay luluhod. Doon kami ay magpapatira pa. Doon kami po ay yuyuko. Kami ay magsusumamo, magmamakaawa, mananalangin. Panginoon Diyos, patawarin niyo kami sa mga katamaran namin. Patawarin niyo kami sa mga kapabayaan po namin. Patuloy niyo kami encourage na magpatuloy sa panalangin. At matutong sumunod kung ano ang iyong kalooban. Mabuti man o masama. Sana maka-experience din kami, Panginoon Diyos, ng mga panalangin na iyong nininig, tinugunan, sapagkat iyong mabuting kalooban sa amin. Maka-enjoy kami, O Diyos, ng mga kasagutan sa aming mga panalangin. Kaya naman turuan niyo kami na matutong manalangin na naayon palagi sa iyong kalooban. Turuan niyo kami sa pamagitan ng iyong mga salita na ang iyong mga salita ang aming magiging rule, basis, textbook ng aming mga panalangin. Napakarami pa namin dapat na malaman, napakarami pa namin dapat na matutunan. Kaya ang panalangin namin, turuan niyo po kami. Sa mga kapatid po namin na may mga pangangailangan, sa mga may karamdaman, ipinapanalangin namin sila, Panginoon Diyos. Mahabag kayo sa kanila at gawin yung blessing sa kanila, ang kanilang mga karamdaman para sa kanila ikatututo. At matapos nilang matutunan ang aral po ninyo, na-realize nila ang kanilang mga kasalanan at pagkakamali, at hanggang sumunod, mahabag kayo, Panginoong Diyos, na sila rin yung kaawaan at pagagalingin. Muling ibabalik ang kanilang kalakasan. At this time, pagbalik ng kanilang kalakasan, renewed na sila, revived. At tama na ang pananaw nila sa buhay. Handa silang sumunod sa inyo, Panginoon Diyos, gawin ang iyong kalooban. Gayun pa man, kung ano talaga ang iyong kagustuhan, turuan niyo po kami na matutong tanggapin. Ano man ang iyong kalooban sa amin. Yan ang isang bagay na marahil, Panginoon, masasabi namin hindi pa kami lubos na natututo. Sapagkat inaamin namin kung minsan, kapag kung ano ang kalooban nyo, siyang nangyari, at hindi po ayon sa sarili naming kagustuhan, nalulungkot kami, o kaya masama ang aming mga loob, hindi kami nakakaintindi at nakakaunawa. Kaya, Panginoong Diyos, patuloy kami turuan. Ano man ang iyong kalooban, yun ang mabuti at tama. Dalangin po namin ang iyong kaawaan sa may mga karamdaman. Kayo na pong bahala, Panginoong Diyos, kung anong inyong kalooban para sa kanila. Tulungan niyo po sila sa mga pamamarang sinisikap nilang gawin para gumaling at ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangang medikal at
pinansyal. Sa mga kapatiran po namin na nananalangin para magkaroon ng hanap buhay, ng means, Panginoong Diyos, para masustain ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, mahabag kayo, Panginoong Diyos. Bigyan niyo sana sila ng tamang trabaho na ayon sa iyong kalooban, trabaho na hindi po magiging balakid o hadlang sa kanilang paglilingkod sa inyo. Bagkos magiging blessing sa kanila, lalo silang magiging productive, lalo silang magiging kagamit-gamit sa iyong gawain. Dalangin po namin ang iyong kawaan. Patuloy niyo pong tutugunan ang pangangailangan ng iyong mga anak at araw-araw makaraos din kami sa awat biyaya ninyo. Kami po ay grateful and thankful, Panginoong Diyos, na sa kabila ng mga kahirapan din aming dinaranas, nakakaraos kami. Salamat sa biyaya ho ninyo, Panginoon. Sapat. Salamat at dumarating mga blessing nyo sa amin, lalo sa oras na kailangan namin. Nandyan palagi ang iyong provision. Napakabuti nyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Lahat ng yan ay amin pong kinikilala. Lahat ng kabutihan nyo sa amin, kagandang loob, awa, biyaya, araw-araw. Salamat sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat sa pag-unawa nyo sa kabila ng marami naming kasalanan, pagkakamali, pagkukulang, mga pagsuway. Kayo po hindi nagbabago. Tapat pa rin kayo sa amin. Pero salamat po sa mga pangaral, sa mga itinuturo nyo sa amin. Salamat sa mga pagdidisiplina po ninyo sa amin. At unti-unting na-appreciate namin yan. Unti-unting naunawa namin ang mabuti nyong layunin na kami po bilang inyong mga anak at kayo po bilang aming ama na nagmamalasakit ay minamahal nyo kami, Panginoon. Salamat sa mga pagtutuwid. Salamat sa mga hagupit. Salamat sa pagtatama po ninyo. Salamat sa mga hampas. Salamat sa mga pagdidisiplina. Purihin kayo, Diyos. Purihin kayo. Handa niyo po kami para sa aming banal na hapunan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa pagumita namin ng kamatayan ng aming Panginoong Sus. Naway magpakatapat kami sa Kanya hanggang sa siya'y dumating. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Tayo po'y dadako na ho sa ating banal na hapunan. At bago yan, maupo muna ho tayo. I-welcome po natin ang bagong kaanib ng iglesyang ito. Pinipresent ko po sa inyo, mga kapatid, ang ating bagong kapatid at kaanib ng iglesia, Sister Nice Lois Millares Tisbe. Yan po siya. Anak, tayo ka. So, in-extend ng iglesyang ito ang hand of fellowship sa iyo. Naway bilang bagong kaanib ng iglesyang ito, sana'y asahan namin na ikaw'y magpapakatapat. Ayan. Mahalin mo ang may-ari ng iglesyang ito. Mahalin mo ang iglesyang ito, ang mga kapatiran. Suportahan, tulungan, at makihisa. Patuloy natin pag-pray, Sister Nice. Okay, welcome. Okay? Amen, mga kapatid? Alright. Narito rin po ang dati nating mga kasama, si Brother Kimbo at Sister Norma. Ayan. Kanina nandito sila, maten sila. So bumalik sila. Bumalik ulit para pakinggan ang mensahe. Dinabuo nila, tapos nila, naway naging blessing sa kanila. Pray natin silang mag-asawa. At panalangin natin si Sister Norma. Ayan, kilala yan. Sister Lenny, Sister Marlene, o ayan, Sister Arlene, Mabel. Diba? Ayan, o. Purihin ng Diyos. Sila yung nagbabalik. Pag-pray natin. Magpatuloy nawa sila. At sama natin sa prayer, Sister Norma, meron po siyang sakit. Meron po siyang cancer. Ito po sa kanyang ano. At sana ay gabayan sila ng Panginoon sa pamamaraan kung ano po yung mabisang paraan para sa ikagagaling niya. Sa ikagagaling. At yung mga pangailangang pinansyal, siyempre, sama natin yan sa prayer.
No? Panalangin natin. Lahat tayo kailangan ng panalangin ng isa't isa. And let's pray for one another, mga kapatid. Okay? So, magdamayan tayo. Sabi nga ni Paul, let us carry one another's burden. Pasanin natin ang pasanin ng isa't isa. Sa pamamagitan ng panalangin. Sama natin sila. Yung pasanin nila, gawin din nating pasanin. Dali natin yung pasanin nila sa luklukan ng biyaya ng Panginoon. Tulungan natin sila sa ating mga panalangin. Okay? So, handa na ba yung ating mga elemento? Bago tayo tapos.